depende yan sa diskarte mo eh. Kung paano mo babalansehin yung pera mo at yung timing ng plano mo sa mga bagay-bagay, no? Ay, di Silonggo in Canada now. So ngayon, naglalakad-lakad tayo sa labas kasi malamig na, napakalamig, na parang sa Pilipinas. Yung sabi ko nung nakarang vlog ko, no, hinahanap ko yung ginaw dito, hinahanap ko naman yung init talaga. Pag gising ko sa umaga, tinitignan ko yung weather. Pag nakita ko mainit sa bintana ko sa basement, malabas agad ako. So sinusulit ko na yung panahon ngayon, no? Pag mainit, lumalabas ako, nagpapainit muna ako kasi parang higit isang buwan na lang magwi-winter na. So yun, papainit tayo, naglalakad-lakad tayo, no? So yun, ngayong season na is fall. Iba na talaga yung weather. Malamig na, iba na yung weather. Hindi ka na makakalabas ngayon na walang jacket. So nung makarang vlog ko, no, nawamali ako doon. Lumabas ako, kala ko mainit lang, lumabas ako naka t-shirt. Hindi ko kinaya, bumalik ako at kinuha ko talaga yung aking sweatshirt. So nagpaplano pa akong bumili ng mga dagdag na sweatshirt, no? Kasi konti lang yung sweatshirt na dala ko at kailangan talaga eh. Parang magsisisi ka talaga kung hindi ka dadala or magdadala ng mga sweatshirt sa pajama. Yun yung isa sa hindi ko masyadong plinano or naisip nung bago dumating ng Canada. Sa mga baguhan dyan, no, na parating dito, I advise na even summer kayo pumunta dito, kahit anong season, no, I advise siguro magdala kayo ng maraming sweatshirt at saka pajama as much as you can, no? Kasi kahit summer, malamig pa rin eh. Pumunta ako dito July 15, nasa kahit gabi, tuwing gabi, malamig pa rin, especially sa basement ako. Malamig eh. So kailangan ko talaga ng sweatshirt saka pajama, no? O pagpunta ko dito, dala ko isang sweatshirt, isang pajama lang. Tapos may mga jacket akong dala, 3. Mali eh. Yung jacket na mga dala ko dito, hindi ko masyadong magamit kasi parang ano lang siya eh, parang useless eh. Pag lumabas ako, hindi siya swak, tagos pa rin eh. Kaya yung jacket na dala ko doon, nandun lang eh, tambak lang eh sa basement eh. Pwede ko lang siguro siyang magamit pag natutulog ako. Pwedeng i-double coat ko yung sweatshirt ko at jacket. Pero pag dito, pag lalabas ka, gamitin mo yung jacket na binili mo sa Pilipinas. Wala, useless. I advise dito ka na bumili ng jacket. Yung jacket kasi dito gawang ano talaga eh, gawang pang winter talaga, pang ginaw talaga. I advise dito kayo bumili ng jacket. Dito sa Canada, no, halos magdadalawang buwan mahigit na, 2 buwan at mahigit na ako dito. Pero na-observe ko, no, yung mga tao dito madalang lang lumabas eh. Halos madalang lang sila lumabas. Bakit? Kasi yung mga tao dito busy sa trabaho.
Halimbawa sa mga katrabaho kong mga Pinoy, ah, halos double job sila lahat eh. May kasama nga ako, nagtatrabaho siya 16 hours a day. Grabe. Noon akala ko no, pag nasa Canada ka na, yung halos ano ka na eh, halos chill ka na eh, ayos ka na, ano ka na, ayahay na yung buhay mo ano. Pero hindi eh. Yung mga Pinoy dito, halos yung mga tao dito, trabaho lang, trabaho. Kasi ang daming binabayaran na bills. Yan yung katotohanan dito, no? Hindi naman siya nag-negative. Yung pinakita dito, hindi naman masasabi natin negative talaga. Kasi yung mga tao dito, nabibili naman lahat ng gusto nila. Walang mayaman, walang mahirap dito. Kung anong kinakain ng mayaman, ano yung kinakain ng mahirap dito. So walang mayaman, walang mahirap, parang equal lahat eh. Kaya sa Pilipinas, pag mga bagay na hindi mo mabibili, dito mabibili mo kasi pantay lang eh. Babae, lalaki, matanda, bata, nagtatrabaho. May nag-drive-thru nga sa amin. Tingin ko yung edad niya nasa mid or 60 to 79. Grabe talaga. Kaya makikita mo na bibili nila lahat ng gusto nila. Pero or meron silang lahat, no? Nawala sila sa Pilipinas. Yung mga inaasam-asam mo ng mga bagay sa Pilipinas, dito makukuha mo. Sasakyan, kung ano man yung gusto mo, bahay. Pero in return, syempre pagtatrabahuan mo ng matindi. Pero eto naman yung maganda, no? Kahit pagtatrabaho ka ng higit 10 hours, no? 16 hours, sulit yung trabaho mo kasi malaki yung sweldo. Makakapadala ka sa Pilipinas, makakapundar ka pa at makakapadala ka sa Pilipinas, makakapundar ka ng bahay, sasakyan. Eto yan eh. May nag-vlog nga sa ano, yung sumikat na sabi daw yung mga Pinoy daw sa abroad, halos or especially sa Canada, no, nagtatrabaho sila daw, sabi niya sa vlog niya, nagtatrabaho sila habang buhay para lang bayaran yung mga bills dito sa Canada at magpadala sa Pilipinas. So hindi ko siya masisisi na siguro yun yung pananaw niya, no? Kasi ako iba yung pananaw ko. Dito nagtatrabaho ka ng matindi ng ilang taon, or sabi niya habang buhay sila nagtatrabaho, no, para lang sa bills at saka ba. Depende yan sa diskarte mo eh, kung paano mo babalansehin yung pera mo at yung timing ng plano mo sa mga bagay-bagay, no? Kasi pag kumuha ka ng bahay, kukuha ka rin ng sasakyan, syempre grabe, matinding bayarin yun. At dadagdagan mo pa yung mga lumo mo, matinding bayarin yun, sigurado. Pero kung ikaw yung taong ayaw mo munang tiisin yung mga bagay hindi pa kailangan, maganda yung Canada, sulit yung trabaho mo. Hindi tulad sa Pilipinas, pag nagtatrabaho ka ng matindi tsaka bakbakan talaga, patayan na trabaho, wala kang maipundar. Pero dito pag sikap ka, trabaho ka ng parang bakbakan talaga at 10 to 16 hours, makakapundar ka dito, sasakyan, bahay, ganun. Yun yung kaibahan. Tsaka ma-enjoy mo yung pinagtatrabahuan mo, no? Yan yung kaibahan doon. Kaya grabe, yun yung naisip ko dito sa Canada, na realize ko, no? Yung mga tao dito busy, kaya wala kang gaanong makikitang may lumalabas na tao dito. Pag uwi nila sa bahay nila, doon na lang, pahinga na lang, tulog tsaka repeat.
Work, sleep, repeat. Depende na yan sa diskarte ng tao, no? Kung paano niya i-insert yung or babalansahin yung work and life balance niyan. Di tulad sa atin dyan sa Pilipinas, kahit may work and life balance ka, parang wala kang sense of parang wala kang security sa mga bagay-bagay na bawa pag nagkasakit ka or pag may nagkasakit isa sa mga pamilya mo, walang security na bigla kang mababaon sa utang or mga problema talaga. Dito pag nagkasakit ka, sigurado halos hindi ka mababaon sa utang, no? Totoo yan, marami akong napanood, nabasa, at syempre ang reality dito. Halos may napanood nga ako, halos may 5 wala siyang nabayaran na pera sa pagpa-hospital ng anak niya. Grabe yan. Yun yung pinaka gusto ko doon, no? Kasi kahit gaano mo ka sikap na magtrabaho, no? Pag nagkasakit ka or isa sa mga pamilya mo, boom, ubus lahat yung pinaghirapan mo. Kaya marami pa ring Pinoy na pupunta or nagmamigrate sa Canada kasi alam nila yung benefits dito, iba. May nakakilala nga ako mga vlogger, abogado na sa Pilipinas, nag-migrate pa sa Canada, student na. Grabe yung mga matitinding sakripisyo kasi alam nila na worth it lahat na yung hirap nila or sakripisyo nila, no, pagpunta dito. Hi! Sana nag-enjoy kayo at na-entertain ko kayo, no? So, don't forget to subscribe and comment lang. Siguradong magre-reply ako. Thank you.